Mapagpalang araw po, ano? Dito po tayo ngayon sa bahay ni dating chairman Guillermo Cañala. Nasa labas siya. Ito si Brother Oscar ang kasama natin ngayon. Kapwa ko po siya stroke patient. Stroke din po ako, Cañala. Sa'yo, anong stroke mo, brother? Anong pangalan ng stroke na yan? Maraming pangalan ng stroke eh. Basta yung kaliwa daw niyang parting katawan, yun ang tinamaan. Hindi man niya, pero stroke pa rin, hindi niya nga lang ma-recognize kung hemorrhagic o whatever, kung ano yun. Pero yung sa akin, stroke nose, yung sa akin, yun ang pangalan. Ngayon magsisiyar tayo ng Word of God. May dala akong Biblia, medyo makapal. King James Version, Diglot. Ano po? Ayan. English Tagalog ng Bible. Ang Biblia. Kaya po ako pumupunta rito every Saturday ng ganitong oras upang magdala ng salita ng Diyos. Kung sino na dito, dati, kanya lang ngayon, nagsialis na po yung dating numupa rito. Nagsilipat na po sila ng iba. Ngayon, ang ating tatalakayin ay sino ang Yesus ng Biblia. Bagamat maraming reliyon ngayon, panahon natin, na dinadala nila ang Yesus, sometimes ginagamit pa nila ng kanilang mga simbahan. Nakakabit yung pangalan ng ating Panginoon sa kanilang mga simbahan. Pero ang tanong, yung bang Yesus ng Biblia, siya rin ba ang Yesus na kanilang pinaniniwalahan? Kasi may kanya-kanya po silang interpretasyon ng Yesus. Tayo, hindi tayo nag-i-interpret ng Yesus. Tayo po'y bumabasa ng Biblia, tinitingnan natin sa Biblia kung sino ang Yesus na ito. Hindi natin sini-interpret kasi bawal mong interpret yan. Baka magkamali ka, pati yung tinuturuan mo, magkakamali rin. Baka papasok ka doon sa sinasabi ng 15, tingnan nga natin. Yung bulag na tagahakay, kapwa niya bulag, kapwa sila mahuhulog sa hukay. Baka mangyayari sa iyo, kaibigan. Pag nagkamali ka ng interpretasyon. Kaya wag na natin interpret kung ano yung nakasulat. Siya na lang ang ating paniwalaan. Ano po? Mag-ingat tayo sapagkat ang Biblia po ay nagbababala at the same time. Kaya ako po, hanggat maaari, binabasa ko lang. Ayaw ko na mag-interpret ng Biblia. Yung iba, pinurutot, tumatalo sila dito kagad. Nagko-connect sila, ay hindi ganon. Hindi wag nang buo yung, wag mo nang basahin ng buo yung Biblia, puro putol-putol na lang basahin mo. Ito sila Sa Mateo 15:14 sabi ng Panginoong Yesus, pabayaan nyo sila. Sila'y mga bulag na tagahakay, at kung bulag ang umahakay sa bulag, ay kapwa sila mauulog sa hukay. Ito po yung nakakatakot. Sa kaka-interpret mo sa Biblia, baka iba na ang gusto mong palabasin. Baka yung doktrina mo na ang gusto mong ilagay dyan, kaibigan. Huwag ganon. Mag-ingat po tayo. Kaya ako, mas gusto ko nagbabasa na lang. Sige, bago tayo magtuloy-tuloy, tayo muna ilalapit sa Diyos. Panginoong Diyos, aming Ama, na makapangyarihan sa lahat. Minsan pa, samahan mo kami ng aming pagbubulay ng iyong salita ng dalawa ni brother upang kami po'y mabusog sa iyong pagkain ng inalo. Walang iba kundi yung spiritual po. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Buksan mo ang mga isip at damdamin ng mga tao, Diyos, na makikinig na manunod ng bibig. Sa ngalan ni Jesus. Amen.
Sino ang Yesus ng Biblia? Yan, napakahalaga po ito. Ano? Ang Yesus ng Biblia, siya po'y inula. Iniula. Tingnan po ninyo sa 9. Babasahin tayo. Sa 9:6. Sapagkat sa atin ipinanganak ang isang bata. Sapagkat sa atin ipinanganak ang isang bata, sa atin ibinigay ang isang anak na lalaki. Yung bata, lalaki pala. At ang pamamahala ay mahahatang sa kanyang balikat, at kanyang pangalan ay tatawaging kamangha-mangha, tagapayo, makapangyarihan Diyos, walang hanggang Ama, Pangulo ng Kapayapaan. Sino itong sinasabing ito? Sa 9:6 ng Isayas. Ganito po ang nakasulat sa Bagong Tipan. Gumagamit tayo ng footnote para lang hindi tayo talaga malihis. Tignan natin yung nakalagay sa footnote. Sa Lucas 2:11. Para wag po tayo magkamali. Kasi tayo rin po naman magkakaproblema pag nagkaroon tayo ng mali. Kaya gumagamit tayo ng footnote. Okay. 2:11. Sapagkat ipinanganak sa inyo ngayon sa bayan ni David ang isang tagapagligtas na siya ang Kristo ang Panginoon. Yun, yung mula sa Isayas, eto, binasa natin. Anong nakalagay? Sapagkat ipinanganak sa inyo ngayon sa bayan ni David ang isang tagapagligtas na siya ang Kristo ang Panginoon. Pag sinabing Kristo ang tagapagligtas, tingnan pa natin yung ibang footnote ng Isaiah 9:6. Dito pa sa ito meron nakalagay dito. Marami kasi bukod sa sa 16:9 ng Apokalipsis 11 and 21. Tingnan natin. Kaya pagka ganyan ang ginagawa natin, hindi tayo malilihis sa Biblia. Pero kung bibigyan mo na sarili mong interpretasyon yan, ay baka magkamali ka, kaibigan. Yung iba hindi, binibigyan ng interpretasyon. At nang buksan niya ang ikalimang aklat. Ayan, sandali tingnan natin. Itong footnote ng 9:6, meron nakalagay ito 16:9, 11 and 21. 16 16:9 pala. 6:9 yung binabasa ko pala. Sorry. Ano nakalagay? 16, 9, 19, and 21. Ito na. At nangasusunog ang mga tao sa matinding init at sila'y mamumusong sa pangalan ng Diyos na may kapangyarihan sa mga salot na ito, at hindi sila nangagsisisi upang siya idolatin. O nga ba ang kasunod? Tignan natin. Okay, 16, 11 and 21. Okay, ito. Sa 11, at sila'y mamumusong, okay? 16:9. Ito. Ang mga susunod. 11, sila'y mamumusong sa Diyos ng langit dahil sa kanilang hirap at sa kanilang mga sugat, hindi sila nangagsisisi sa kanilang mga gawa. 21. Ano nakalagay naman sa 21? At
malaking granizo ng sinlagi ng talento, bumagsak sa mga tao buhat sa langit. Namumusok ang mga tao sa Diyos dahil sa salot ng granizo sapagkat ang salot na ito'y lubang malaki. Yan. Ito pong tinutukoy dito sa Isaiah sa footnote niya, no? Sa 9:6. Ang Diyos po, ang anak ng Diyos si Jesus. Pag hindi po sila nagsisi kay Jesus, hindi sila nagsisi sa pangalan ni Jesus, yan po ang mangyayari sa kanila. Itong revelation po, ito ay future na mangyayari sa tao. Namusong sila sa Diyos, hindi sila nagsisi. Ano po? Tayong mga tao po, anumang lahi, dapat po magsisi tayo sa ating mga kasalanan sa pangalan ni Jesus. Para po mapatawad ang ating mga kasalanan. Tayo po yung mga taong makasalanan at kailangan natin ng Jesus. Itong sinasabi ng Isaiah 9:6. Anong nakalagay dito? Sino yung bata na yan? Siya po ang tagapagligtas natin, ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya yung hindi po nagsisi, yan ang nakasulat. Yun mangyayari po sa kanila sa panahon na yun, kaibigan. Kaya hanggat mahaga, kaibigan, magsisi po tayo. Tanggapin natin si Jesus bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Ang Jesus ng Biblia. Wala pong ibang tagapagligtas. Pero sa Mindanao nung araw, ang sabi, alam nyo ba yung si Apollo Kibuloy? Ngayon, napapanood na naman yung mga video niya, bagamat nakakulong na siya. Anong sinasabi? Ako ang pipirma ng inyong kaluluwa. I am the way, the truth, and the life. Yung title ni Jesus, inangkin na niyang lahat. Hindi ka makakapunta sa kingdom kung hindi ka dadahan sa akin. Kita niyo po, anong nangyari sa kanya? Ngayon nakakulong po yan. Sa may Pasig City Gate. Mga araw na hindi siya nakakulong, ang dami pong napaniwala na siya na ang Jesus sa bansang Pilipinas. Kumbaga maraming bansa ang nagsabi kami ang Jesus at hindi naman nagpauli ang Pilipinas sa katawan ni Apollo Carriong Kibuloy ng Davao. Kaya sabi ko nga po, huwag nyo na pong i-interpret ang Biblia. Ano ang Jesus ng Biblia? Siya po ang tagapagligtas natin. Siya ang ating tagapagligtas. Tignan po natin. Kung wala pong pinadalang Jesus, wala pong kaligtasan ng tao. Kaya nga merong ipinako sa krus. Yan po ang magdadala ng ating mga kasalanan. Yung kasalanan po natin, sa Kanya po inihatang ng Diyos. Isipin nyo kung gaano kahirap yung kasalanan natin na Kanyang pinasan sa Kanyang balikat. Dito po kay Apostol Pedro. Anong sabi ni Apostol Pedro? Sa unang Pedro 2:24. Na siya rin ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan sa ibabaw ng kahoy. Yung kahoy po yung krus. Upang pagkamatay natin sa mga kasalanan ay mga buhay tayo sa katwiran na dahil sa kanyang mga sugat ay nangagsisigaling kayo. Yung kasalanan natin, dinala niya po sa ibabaw ng krus. Dinala niya. Siya po ang nagdala sa hirap ng ating mga kasalanan. Amen. Isipin niyo po yan. Kung walang napako sa krus, paano kaya tayo, kaibigan? Amen. Wala tayong magagawa. Ano yan? Malaking pagmamahal ng Diyos sa atin. Amen.
ito pa ang Yesus ng Biblia. Sa Roma 5:12, babasahin pa po natin ang nakasulat dito. Ayon kay Apostol Pablo. Ganito po ang nakalagay. Kaya kung paano sa pamamagitan ng isang tao pumasok ang kasalanan sa sanlibutan, si ano po yan? Si Adan. At ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan. At sa ganitong kamatayan naranasan ng lahat ng mga tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. Lahat nagkasala. Wala pong hindi nagkasala, kaibigan. Lahat tayo, kaya hindi nyo pwedeng ituro na wala kayong kasalanan. Siya po pala si Brother Guillermo Saldana. Lahat po tayo nagkasala. Amen. Sa pamamagitan ng Adan. Ito yung Adan na sinasabi po ni Pablo. Anong sabi niya? Kung paano na sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanlibutan at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan. Sino po yung kasalanan? Si Satanas. Siya po ang produkto ng kasalanan. Una niyang biniktima ang unang mag-asawa, si Adan at Eva sa Garden of Eden. Kaya yung kasalanan po pumasok sa pagkatao ng isang tao. Yan din po ang sinasabi ni Apostol Pablo. Na yung kasalanan pala ay ano daw po? Sabi niya, kaya sa Roma pa rin, 7:21, kaya nga nasumpungan ko ang isang kautusan na kung ibig kong gumawa ng mabuti, masama ang nasa akin. 22, sapagkat ako'y nagagalak sa utusan ng Diyos ay sa pagkakataong loob. 23, datapat nakikita ko ang ibang kautusan sa aking mga sangkap na nakikipagbaka laban sa kautusan ng aking pag-iisip. Dinadala akong bihag sa ilalim ng kautusan ng kasalanan na sa aking mga sangkap. Kita nyo po, mga sangkap ng aking katawan. May kumukontra. Kontrabida, ika nga. Kahit gusto niyang bumait, hindi niya magawa. Ano yan? Dito natin basahin pa. Sa 17. Kaya ngayon, hindi na ako gumagawa nito, kundi ang kasalanan tumitira sa akin. Saan daw po tumitira ang kasalanan? Sa buhay ng tao. Kaibigan, lahat naman po tayo nagkasala. Wala tayong ituturo. Huwag niyo sabihin, ay, itong kapitbahay ko mabait. Itong kapitbahay ko masama. Wala. Lahat po tayo nagkamali. Sa Panginoon Diyos. Lahat tayo may kasalanan. Kaya anong dapat natin gawin? Repent. Ang sabi ng Jesus ng Biblia. Sa Mateo 4:17. Ang sabi po ay ganito. Mula noon, nagpasimulang mangaral si Jesus sa nagsabi, mangagsisi kayo sapagkat malapit na ang kaharian ng langit. Ano mo ng pag-uubos? Magsisi tayo. Ano yan? Pag-amin po sa ating mga kasalanan. Kapag ang isang tao po, bago siya mamatay at hindi siya nagsisi, Amen. bagamat, ang sabi ng iba, wala nang pag-asa yan eh. Hindi po. Yung nakapako sa cross, wala na talagang pagkakataon bumaba yun. Nakapako na siya. Pero pag hindi tayo nakapako kagaya niya, may pagkakataon pa po tayo. Ano? Pag narinig natin ang aral ng Diyos,
Amen. Anong sabi ng Yesus ng Biblia? Magsisi kayo. Talikuran ang inyong mga kasalanan Amen. para mapatawad po ang ating mga pagkakasala. Amen, brother. Salamat, Panginoon Diyos, sinulungan mo na naman kami. Kung sino ang Yesus ng Biblia, ang iniula ni Isaias na yung hindi magsisisi kung ano yung nabasa kanina sa Apokalipsis, Amen. yun po mangyayari sa kanila. Panginoon Diyos, salamat sa iyong pagkain na binigay sa amin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen and amen. Kung inyong kaibigan, Diyos, Brother Manny Bautista, siya naman po si Brother Guillermo, ay natakpan bigla. Si Brother Oscar. God bless us all po, no? Sana meron pong naiwas sa inyo kahit papaano kaibigan. God bless us all po. Sige. Picture muna tayo, kaibigan. Isa pa. God bless us all po. Bye.